Dapat bang bumuo? Dapat bang bumuo ng independent body para mag-imbestiga sa maanumalyang flood control projects? Partner ha, take note, independent body ito. Pwera pa ito doon kay Senator Marcolita. Tama ka dyan, partner. Para sa akin, kailangan po talaga magkaroon ng independent body para mag-imbestiga ho dito sa maladimonyong flood control projects, partner. Mantakin mo. Kagulat-gulat po yung mga siniwalat ni Senator Panfilo Lacson kagabi. Yung pondo natin pala, 1.2 trillion pesos, puro mga ghost projects. At aminado mismo, itong si Bongbong Marcos at DPWH na merong ghost projects at guni-guni. Ngayon ho, kung sila-sila lang man din ang mag-imbestiga patungkol dito sa flood control projects, parang self-serving po ito. Kasi ang gusto kong mangyari dito, partner, hindi lang DPWH, yung mga district engineer or kongresista ang managot, dapat managot yung nasa executive department, lalo na yung nakaupong presidente. Kasi hindi po pwedeng parang excuse, ligtas dito si Bongbong Marcos. Pero duda ako dito, partner, kung papayagan ba ito ng Malacanang na magkaroon ng independent body para tututok dito sa maanumalyang flood control projects na ayon nga po kay Senator Panfilo Lacson, mga notorious sa flood control projects, sindikato na itong nangyayari ngayon sa gobyernong Marcos. Pag sinabi mong sindikato, hindi lang naman yan iilan, hindi lang naman iisa yan. Maraming kakampi dyan, maraming kasama dyan, at hindi natin alam, baka na dyan sa Malacanang, nandyan ang pinakaulo. Kaya dapat magkaroon ng independent body na hindi konektado sa palasyo at hindi konektado sa Senado at Kongreso, partner BMR. Oo, no, tama ka dyan, partner. Ang sa akin lang dito tungkol sa pagkakaroon ng independent body aside from dito sa Blue Ribbon Committee, para sa akin medyo pa ito tanong ko muna, partner, sino kaya ang may panukala nito na magkakaroon ng independent body aside from sa Blue Ribbon Committee, kasi partner, may alam ka ba kung sino may panukala nito? Actually, partner, wala pa namang wala pa nang nagpo-post dito na magkaroon ng independent body. Puro mga komentaryo lang. Ang sabi ni Sandro Marcos, payag din naman sila, nanggagaling lang sa media yan. Tinatanong yung mga kongresista. Pero payag naman ang mga kongresista kasi na magkaroon ng independent body. Ang problema lamang dito kasi ang Malacanang mismo mukhang ayaw at sila na mismo yung mag-iimbestiga. Yun ang dyan. Kaya mas maganda independent body, hindi konektado sa Kongreso, Senado. Kagaya itong si Mayor Magalong. Dapat si Mayor Magalong yung mangunguna ho dito. Dahil si Mayor Magalong, wala namang kinalaman dyan sa flood control projects. Wala naman silang kinalaman sa pondo. Hindi naman sila ang pinagmulan ng pondo na ito at mga insertion na yan, Kongreso. Kaya dapat mamimili, kung hindi naman yung mga retired justices, yun ang italaga po natin dito sa independent body. Kung gusto rin nila, gusto nyo ako. Isama mo kami sa birada, Agila. Oo nga eh. Mas maganda pa siguro, yung i-hire din nila na mag-governate, wag na mga bayad na media. Mag-hire sila ng mga political vloggers na sanay dyan sa field na laging nakatutok. Diba ho? Pupunta sa mga flood controls na puro mga ghost, dokumento ng maayos, ilalive sa bawat mga channel ng mga political vloggers para lahat ng sambayanang Pilipino ay malaman ang katotohanan at hindi lang yung parang tinatago mong katotohanan, imbis ito yung totoo. Mas maganda siguro, partner Bimar, gano'n. Oo nga, dagdag ko na rin dyan, partner, sa maaaring panukala natin bilang mga vloggers, isama na siguro natin yung mga mayors katulad nga ni Magalong na nauna mo nang sinabi kanina, isama na rin natin si Mayor Isko at saka si Mayor Vico. Di ba? Sasama-samain na natin yung mga yan kasi sila... Pero partner, ayaw ko kay Pico Soto, partner, kasi yung tatay niya, tito niya, nandun sa di ba? Si Uncle ba? Nasa Senado rin eh.
magkakaroon ng parang conflict of interest. Dapat yung kukunin siguro dito, yung walang kapamilya sa Kongreso, walang kapamilya sa Senado, walang kapamilya sa DPWH, walang kapamilya sa Malacanang, walang mga connection as in, kasi independent yung sinasabi mo dito independent body Oo. Kung ganyan, partner, pasok dyan si Mayor Magalong at saka si Mayor Isko Moreno. Exactly, kasi si Mayor Isko, galit na galit sa mga kongresista. Kagaya kay Chua, napamura pa nga kay Chua, di ba, partner? Isama na rin natin, partner, si San Miguel, sino ba yun? Sino yun? San Miguel? Ano San Miguel? Yung may-ari ng San Miguel. Parang taga yata yung nasa Ang ba isip yun? mo. Si Ramon Ang. Ramon Ang yun. Oh, Evelyn Shula, maraming salamat sa pakulay. Si Ramon Ang, negosyante kasi yan, partner. Hindi natin pwedeng isama yan si Ramon Ang kasi kung totoo po yung yung parang isama mo si Ramon Ang, parang sa isipin ng mga tao pagkatapos mag-imbestiga dito, anong kapalit? Negosyo. Di ba sana walang negosyo? Yung hindi mo talaga makitaan ng may bahid ba? Pero maganda rin naman ang layunin ni Ramon Ang. Pero mas maganda talaga yung parang malinis, yung dignidad, no? Maayos, kagaya ni Yorme Isko, kagaya ni Mayor Magalong. Gusto nila, isama nila si Mayor Basti. Sasakit siguro ulo nila kay Basti. Yun, talagang puro mga real pa maglalabas dito. Pero if ever man hindi ito mag-manipulate itong or hindi ito lumabas na magkaroon talaga ng organic at independent na mag-iimbestiga, why not kung ito na lang na mga mayor, dahil interesado rin naman si Mayor Isko na tumalo dyan, abay, bakit hindi na lang, no? At sila na lang ngayon yung maging resource person ni Senador Marcolita. How about that, partner? Oh, puta. English yun Sama mo na. Hindi How about that, partner? Asinso na to. Natulala ako ng partner. Wala yung ating professor Pinagbilinan tayo. Umayos ka rin dyan. Dalawa na lang kayo dyan. Tama ka dyan, partner, no? Gusto ko rin po yun, maging resource person, itong si Mayor Magalong at si Yorme Isko para at least magkalaman. Pwede rin yun si Tubi Tiangco. Ipapatawag, no? Para, kasi may nalalaman din Para i-bound talaga natin yung mga buhaya, yung mga kakampi ni Ayawlay, Ilalay. Matapos na. Ayan ang kasi problema sa bayan ngayon, partner. Oo. Grabe ito mga kapartner, no? So, alam nyo sa hinaba-haba talaga ng investigasyon na ito, minsan, siguro partner, alam nyo kung sino pang isa sa magandang isamang resource person? Sino, partner? Kapit partner, baka mahulog ka sa kinaupuan mo. Sino? Si BBM mismo, di ba? Nakita niya mismo na walang project yung boss, di ba? Hindi, magsalita ka na, BBM. Kawawa nga yung partner, yung presidente natin, partner. Naglalakad sa kawalan, nagmuni-muni. Hinahanap yung flood control projects doon sa Bulacan. Naglalakad mag-isa, partner. Takot nga ako doon, partner. Baka tumalon sa flood control. Hinayaan mag-isa, loko, no? Sabi nga, wala akong makita, partner. Wala talaga siyang makita na flood control projects, partner. Kamot sa ulo, kamot pa sa biwang. Wala talaga. Alam mo, partner, kung si Tatay Digong, na-miss ko lang talaga si Tatay Digong dito sa puntong ito. Kung siya siguro ang nagsalita doon, naku, mayroon talaga siguro siyang didiretsuhin kaagad. Mumurahin kaagad siguro doon at sasabihin, ipatawag mo. Gagarunin siguro kaagad ni Tatay Digong at sibuk na sibuk kaagad. Speaking of Tatay Digong, partner, diretso na tayo. Dahil si Tatay Digong, may good news po tayo, mga partner. Partner, isa na lang. Sige, partner, sige. Total na, nabanggit mo sila. yan si Tatay Digong, di ba? Bakit tayo natin gawing magli-leader si Tatay Digong, siya ang mag-head dito sa independent body
pauwiin si Tatay Digong, siya na magano dito sa patungkol sa flood control projects. Di ba, partner? Siya na Digong mangunguna. Mantakin mo, Rodrigo Duterte, Mayor Magalong, tapos Yorme Isko, tapos maghanap siya ng mga retired general, no? Tapos bigyan ng parang security, kapangyarihan na magmando sa kapulisan at sa mga NBI at mga militar. Di ba, partner? Tapos ang korupsyon. Lahat ng buhaya, libing. Sige, partner. Tuloy tayo, partner. Bibol natin si Atty. Vic Rodriguez pala doon, partner. Pwede rin, Atty. Vic Rodriguez. Yung mga magagaling na walang mga bahid sa korupsyon, partner. No, mga Raul Ambino, mga ganyan ba? Yung team PDP.